umagang ito sa pamamagitan ng unang sulat ni Peter sa chapter 4. Ayan, purihin ang Panginoon. May dagdag lang po ako sa 7. Sabi rito, diba? The end of all things is near, therefore be clear-minded and self-controlled so that you can pray. Sa 8, above all, love each other deeply because love covers a multitude of sins. Offer hospitality to one another without grumbling. Each one should use whatever gift he has received to serve others faithfully, administering God's grace in its various forms. Ito po yung ano sa atin ng Panginoon na talagang binibigay sa ating paalala na kung saan malapit na ang pagdating ng Panginoon. At ano nga ba yung gagawin natin sa paghahanda sa pagdating ng Panginoon, diba? So dito binibigyang diin ni Peter yung maging clear-minded tayo kasi and self-control. So yung mga bagay na yun upang makapanalangin nga tayo ng maayos, kasi nga kung maligalig yung ating pag-iisip, ang ating puso, hindi tayo makakapanalangin ng maayos, diba po? So at importante talaga sa from the book of Paul's letter ay tinuturo din yung pagsi-self-control. So yun talaga, kasi yun ang weakness talaga ng tao, yung self-control, na napakahirap talaga. Maliit na bagay man yan o malaki, talagang hindi nakakapagpigil ang tao. Talagang yung bugso ng damdamin, Kristiyano man yan o hindi, talagang nandun sa portion na yun na talagang mahirap magpigil, diba? Talaga. And sabi dito ng sulat dito, each one should use whatever gift he has received to serve others faithfully. So ito yung na kung saan tayo may binibigay sa atin ng Panginoon, kanya-kanyang gifts. So para malaman natin yung gifts natin, i-ask natin sa Lord, ano ba talaga yung gift na yon? And then gamitin natin yon. Po ba? Gamitin natin yung gift na yon faithfully to serve God, kung saan tayo, kung ano ba yung purpose natin sa buhay na ito. Kasi kaya tayo may binigyan ng Panginoon ng gift ay para meron tayong, kumbaga meron tayong gagawin, yun ang gagawin natin. Yun ang purpose natin dito sa mundong ito. Nakakatawa nga po yung nakaraang Sabado, ang lesson ko sa mga bata is about yung huwara ng mahihina, about ostrich. So yung ostrich sa Book of Job ay sa chapter 39 ay hindi talaga siya binigyan ng Panginoon ng talino, pero binigyan siya ng Panginoon ng kakayanan na tumakbo ng mabilis. Bilis siya tumakbo eh. So yun lang ang binigay ng Panginoon sa kanya. Pwede nga sa ng tao yun. Opo. So ibig sabihin, may kanya-kanyang na ibinigay ang Panginoon. Hallelujah. So kaya niyang tapatan ang takbo ng kabayo. Biruin mo yun. So, di ba? Kaya nga sabi ko nga lagi kay Oreo, ikaw binigyan ka ng Lord ng talino at pagmamahal. Ayan. So kasi sabi ko nga, different maging sa animal, ang mga animals, diba? Binigyan ng Lord ng kanya-kanya ding yung mga karakteristik yung mga hayop. So ganun din sa atin sa tao, lalo na sa atin, binigyan tayo ng kasi may purpose nga tayo. So yung mga hayop may purpose din yan diba? Katulad nga ng aso, lovable yan, diba? Talagang at yan, faithful yan na mag-serve sa kanyang master. Na kahit na anong gawin mo, talagang magsiserve siya sa master. Nakakatawa nga po, diba? Merong yun nakalimutan ko na yung pangalan, yung aso ng isang Hapon na Japanese yung sa kanya, na kung saan hanggang sa namatay siya, dun sa binababaan niyang lugar, nung namatay na yung nag-aalaga sa kanya, dun siya naghintay dun sa amo niya. Dahil wala nang bumababa, hindi siya umaalis dun at hindi siya kumakain hanggat hindi darating nga yung kanyang amo. So marami nagpapakain sa kanya, pero hindi siya umaalis talaga doon dahil hinihintay niya talaga yung among niya hanggang sa namatay na yon. And isa yun sa mga na ginawa ng mga kababayan nung doon, na gawan siya ng rebulto doon mismo sa lugar na yon. Yun sa Japan.
Hachiko ba yun? Hachiko. Na pelikula yun eh. Ginawan talaga siya ng ano, kasi nga, sobrang faithful siya sa kanyang amo, sa kanyang master. Dahil yun ang binigay ng Panginoon na gift sa kanya. Ang aso ay talagang faithful sa master niya, and then at the same time, lovable siya, di ba? So, ganun din sa atin, masigit pa yung binigay sa atin ng Panginoon, kasi nga may purpose nga po tayo dito sa mundong ito. So, lahat, di ba, sabi nga dun sa letter din ni Paul, na kung saan may kanya-kanya tayong ibinigay na gift sa atin, 'di ba? Na yun yung purpose kung bakit nandito tayo. So gamitin 'yon ng bawat isa, gamitin natin 'yon with na confident tayo na yun yung na pag-serve sa Lord. Sabi nga dito, to serve one another, at to serve others faithfully, administering God's grace in its various forms. So, maraming bagay na tayo dapat gawin. So, katulad ng pag-awit, di ba? So, gift mo yung pag-awit to glorify God, di ba? Pag-comfort sa mga kasama mo, di ba? So, hindi lahat binigyan ng gift para makapagturo, makapag-evangelize, makapag-preach. So, hindi lahat ng yun. So, pero, hindi ibig sabihin na hindi ka na makakapag-glorify sa Lord. Kasi maraming kang bagay, may mga bagay na dapat ka rin gawin. Katulad nga ng isang katawan, iba-iba ang purpose ng ating mga ng arm, 'di ba, ng eyes, ng nose, ng ear. So iba-iba ang purpose niyan kung bakit nasa katawan natin 'yan. So ganoon din tayong mga tao. Ano ba ang purpose mo? To glorify God. So hindi lahat pwedeng maging mata, hindi pwede lahat maging kamay, maging paa. So, lahat ng yan, ibinigay sa atin ng Panginoon to serve others and to glorify God. Yun yung ng Panginoon sa atin. At sabi rin dito sa, if anyone serves, he should do it with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. So, yung inaano dito ni Peter is pag nag-serve tayo sa God, sabi nga dun sa words nung Sunday, 100% dapat yun. Hindi 99%, hindi 99.5%, hindi 90%, kundi 100% serving God. Na kung saan, ito yung, di ba, kaya nga ang kinalugdan ng Panginoon dun sa handog ni Abel, di ba, at saka Cain, di ba? Mas inano niya yung handog ni Abel, tama po ba? Nalilitaw ko dun sa dalawang yun. Kasi nga, yung binigay niya is na sa puso niya, and at the same time, talagang ipinili niya yung magandang yung maayos na mag-glorify ang Lord. Hindi yung okay na to, pwede na to. Hindi yung ganon, 'di ba? Nakapagsimba naman ako, nakapag-service na ako, okay na yon. Nakapag-fellowship naman na ako, okay na yon. And how about others? Diba, nangangailangan ng salita ng Panginoon. Paano sila? So, diba? So, paano nga ba natin? Kaya nga po, ang prayer natin everyday, ako po, ang prayer ko everyday, Lord, paano ba kita mag-glorify? Kaya po minsan nalulungkot po ako pag, Lord, may nagawa po ba ako? Nagawa po ko po bang i-glorify kita this day? So, I ask forgiveness sa Lord na, turuan mo po ako paano kita mag-glorify through little things na nandito sa harapan ko, gagawin ko, paano ba yun, diba? So, yun yung natin na ibigay natin yung 100% sa Lord. Hindi yung basta ka lang nagawa, kaya nga, minsan, pag gumagawa din ako ng bookmarks, tama ba itong ginagawa ko? Ang ginagawa ko is mga, yung mga, craft, diba? Yung mga, ng mga used na cartoon na lang. Pero yun, kaya minsan tinatanong ko dun sa Lord, baka hindi ko nag-glorify ang Lord kasi ginagamit ko dito mga used na eh. So, pero yun nga, ang Lord din naman ang nagsabi sa akin na gawin ko yun kasi dati gumagawa ako ng mga bagay na yun pero hindi word of God. Gawa lang ako ng gawa, parang nagagandahan ako, pero sabi ng Lord, ba't hindi mo ilagay dyan yung salita ko? So, mula po nun, ginagawa ko na po yun. So, ibig sabihin, hindi po yun galing sa akin.
Hindi po galing sa akin na ano, basta ako gusto ko lang gumawa ng bookmarks dati. Kahit nung high school pa ako, meron ako mga sariling ginagawang bookmark. Nagpapatuyo po ako ng bulaklak ng ano, rose. Iniipit ko po sa notebook ko yun. Iniipit ko sa notebook ko yun. Tapos pag pipi na po siya, bibili po ako ng nung plastic cover. Paplantsahin ko po yun na nakailalim sa t-shirt. So, ibig sabihin, parang nalaminate po siya. Yung ginagawa ko noon nung high school ako. Tapos, tatahiin ko siya sa gilid ng yarn. Ang ganda-ganda po niya tingnan. Ganda. Yun po yung ginagawa ko nung high school ako. Talagang mahilig na po ako magagawa ng ganun. Yun nga po rin ng Panginoon dahil nung gawa ako ng mga ganun, kahit yung mga bote, kaya nga si Jan nagagalit sa akin, ano mo naman tong mga basura, lagi mo nalang iniipon. yung mga basag na tasa, yung mga ganun. Kasi meron akong naiisip na gagawin doon, kaya lang wala akong source. So, wala nga akong budget. So, nakatambak talaga siya. So, pero yung mga bagay na yon, na agad sa isipan ko na meron tong kahihinatnan. Opo, may magagawa po ako doon. So, yun nga po rin ng Panginoon dahil dun sa mga gift na binibigay natin sa atin ng Panginoon, to glorify Him and to serve others with faithfully yon. Kaya napakabuti ng Panginoon. And ito rin, etong verse 12 and 13, kasama din ito sa nagpagising sa akin nung kasalukuyan ako nasa depression period na nagbabasa ako ng Bible pero hindi ko siya naiintindihan. Pero yung 1 Corinthians 10:13 and 1 Peter chapter 4:12 to 13, ito po yung nagbigay sa akin ng liwanag kung ano ba yung nararanasan ko sa buhay ko. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Kaya nga sabi dito, dear friends, do not be surprised at the painful trial you are suffering as though something strange were happening to you. But rejoice that you participate in the sufferings of Christ so that you may be overjoyed when His glory is revealed. So nagpasalamat ako sa Panginoon kasi sa pamamagitan pala nung nararanasan ko, nakikibahagi na pala ako sa kanyang paghihirap. Amen. At yun na yung kumbaga yung contribution ko dun sa kanyang nangyari sa kanyang paghihirap sa krus ng Kalbaryo. At nakakatuwa po dahil naging positive po yung tingin ko na ron sa nangyari sa akin, which is dati akala ko curse. So naging positive na siya na talagang sabi nga dito yung parang hindi na ordinaryo yung mga nangyayari sa iyo. Kaya nga dati noon napapansin ko, ba't pagdating sa akin ang hirap-hirap. Ang hirap makakuha ng ganito, ang hirap ko ma-achieve yung ganito. Kailangan ko talaga siyang paghirapan. Pero yung iba, jelly lang Parang ganun ako sa akin. Kahit basta may mga bagay akong gustong makuha, kailangan ko talagang paghirapan siya. Sabi ko, ba't ganun? Pagdating sa akin, ganun. Ba't pagdating sa iba, easy lang. Ganun na nagiging question ko sa sarili ko dati na hindi ko pa naunawaan ng Bible. So, lalo na nung nandyan ako sa Paco, sobrang, may mga dinadaanan akong, hindi ko pa naiintindihan masyado, hindi pa ako malalim sa Bible. Yun yung mga question ko na, sila okay lang Pero I never question God na, Lord, bakit ganun? So, ang kine-question ko, yung sarili ko lang na, ba't ganun sila? Ba't parang naiiba ako sa kanila? Kaya nga po ako dyan sa naman, at hindi ko pa nakukuha magpasalamat sa Panginoon kasi sometimes wala na po talaga. Pero hindi ako ng Panginoon, talagang binibigyan niya ako at the end of the day na eto na pasara na ako pero wala pa rin akong hawak na sa akin. Pero kaya ang tawag ko doon, good for the last drop. Kasi yung blessing na yon good for the last drop. Ibig sabihin, nandun ako sa last drop na talaga na merong palang pumatak na kapraso, yung pala yung akin. At hindi ko pa na-appreciate na galing sa Panginoon yun. Kaya purihin po ang Panginoon dahil dun sa mga sufferings na yon ay talagang nagiging katatagan natin yun sa buhay na ito. At yun nga, sabi nga dito, magiging so overjoy, di ba?
overjoy yung mararanasan natin when His glory is revealed. Napakabuti ng Panginoon. And kaya nga sabi niya, but rejoice, di ba? Rejoice, rejoyful, di ba? Kasi nga, yun yung pakikibahagi natin sa krus, sa paghihirap ng Panginoon. Kaya nga sabi ko nga nun, yun nga yung naunawaan ko, na hindi naman natin kailangan parusahan yung sarili natin. Kasi yung mga dinadaanan nating sufferings and trial na mostly, yung mga tao nagtatanong, bakit ba ako nakakaranas ng ganito? Bakit kailangan kong pagdaanan ito? Kala ko ba may Diyos? Di ba? Usually yun ang mga question ng maraming tao. Pero eto nga yung, kung magbabasa ka ng salita ng Panginoon, dun ipapaunawa sa iyo ng Panginoon kung ano ba yung mga nangyayari na yon. And it's sabi ng Panginoon dito, rejoice, 'di ba? And ang mararanasan natin is overjoy, 'di ba? So, ano pa nga bang kakamtin mo, 'di ba? O sige Lord, parang ano na lang na. O sige Lord, ano pa ba yung dadanasin ko, 'di ba? Parang gano'n na lang eh. O sige Lord, meron pa ba? 'Di ba? Parang gano'n na lang din kasi ano eh, dapat ikagalak natin 'yun eh kasi yun na pala yung paghihirap natin, yun na pala yung pakikibahagi natin. Samantalang wala pa sa kalingkingan ng paghihirap na ginawa ng Panginoong Jesus. Yun na lang yun, pero ang tao nagrereklamo pa, nagko-complain pa, and ang dami pang kinakarap. Kaya nga tinuturuan din tayo ng Bible na tiis-tiis lang. Matutoy tayong magtiis para hindi tayo malinlang ng kaaway. Kasi yung kaaway, laging nandyan, laging kapag kagutom ka na, kapag wala ka ng pera, kapag balisa ka na, yung temptation nandyan na. So, pero ang tinuturo sa atin ng Bible, maging mahinahon tayo, maging magkaroon tayo ng kapayapaan dahil meron tayong Diyos na nag-aalalay sa amin, ay sa atin, di ba po? Kaya nga po kami, kahit na talagang, sabi ko nga, Lord, last drop na to Lord, last drop na. Wala na po kaming tinda kasi instead na ibibili ko ng paninda, kailangan ko mag-ipon pamasahe ni Jan. So, hindi na babalik yung paninda. So, pero Lord, bahala ka na dyan. Ikaw pong bahala dun sa namin. Ang Panginoon, napakabuti dahil, naman, yung, kumbaga, yung, napaprovide naman po yung pamasahe ni Jan everyday. So, yun. Kaya, purihin po ang Panginoon. At, yung laging magninilay-nilay natin ang salita niya, yun yung magbibigay sa atin ng lakas para magpatuloy sa mundong ito. Kasi, talagang, yung sufferings as a Christian, mangyayari po talaga yun. Pero, ang sinasabi sa atin ng Bible, rejoice and be glad, diba? Kasi nga, meron tayong hinihintay na blessed hope, diba? Meron tayong blessed hope na hinihintay na kung saan yun talaga yung pag na-reveal na yung Lord, diba? Kaya nga sabi rito, diba? Even yung mga patay na ay pangaral yung salita ng Panginoon kasi sila yung mga patay na sila yung mga gumagawa ng kabutihan, sila yung mga naging tagasunod o nagtiis sa ng Panginoon, sa pagsunod sa Panginoon, sila yung mga nagtiis na yon. Na even though sila ay patay na, pero sila ay bibigyan pa rin. Kumbaga pa rin sila na talagang dumaan lang sila sa ganon, pero mararanasan nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Talaga kasi daraan tayo sa kamatayan. Yun. Hindi natin kayang iwasan yun. So, lahat tayo daraan sa kamatayan upang magkaroon tayo ng panibagong katauhan. Magkaroon tayo ng hindi na tong katawan na to, kundi holy na, parang ganon, parang meron na tayong pakikibahagi, di ba? Iba na yung katawan natin, iba na yung hindi na tayo nandito sa flesh na to na full of sin, di ba? So, yun, purihin ang Panginoon po sa umagang ito. Salamat po ng marami sa salita ng Panginoon na nagiging natin, lakas natin. Praise God po. Amen.